generations of every nation of kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth: God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth: God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Swing wide, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath repeats the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Swing wide, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath repeats the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Oh, swing wide, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath repeats the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Oh.
Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, mine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe, Jesus. I believe in you. I believe in you. I believe in you.
Feel the presence of Jesus in this place. You hold my every moment. You calm the raging sea. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You calm the
You are all I need. Jesus, I believe you're my passion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. Jesus, you're all I Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po muli ay nasa ating simbahay. Okay, magandang araw po sa lahat po ng nasa kani-kanilang mga tahanan. At alam ko po na bawat isa, kahit po tayo ay nag-stay sa ating mga tahanan, we are so excited to hear the Word of God. Okay, kaya po tayo nandito, patuloy po tayong nagbabahagi ng salita ng Panginoon, no? So, gusto ko po, mas maganda po na ginagawa natin to na kapag tayo nasa kanilang mga bahay, kasama po natin sana yung ating mga buong pamilya para sama-sama po tayong sumamba, sama-sama po tayo na makinig ng salita ng Panginoon. At ngayon po ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na binigyan tayo ng magandang mensahe. Madalas pong minimensahe dati pa yung topic na change is coming, no? Ngayon po, ibahin na natin. Hindi na change is coming, dumating na po siya. Change is here. So, ngayon pong nalalabing mga linggo ng buwan ng Abril at Mayo, ito po yung ating pong pag-uusapan. Sapagkat hanggang ngayon, hindi rin po natin alam kung yung pong enhanced community quarantine ay hindi na po ipagpapatuloy, i-extend pa. Basta tayo po, nakaprepare na po tayo, tinatawag nga po natin itong new normal sa mga panahong ito. Ito na yung paraan na kung saan tayo ay magkakahiwalay sa pisikal pero magkakasama na sumasamba at naglilingkod sa ating Panginoon. So, muli po, magandang araw sa inyong lahat at marami pong salamat sapagkat muli po ay nandyan kayo at handang makinig ng salita ng Diyos. Saglit lang po tayong yumuko at tayo po ay mananalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo sa araw na ito. Marami pong salamat sapagkat ang iyong salita ay punong-puno ng yaman upang aming pagbulay-bulayan, upang patuloy po na tumugon sa amin din pong pangailang espiritual. Upang sa mga panahon na ito ng crisis, ay patuloy po kaming magtaglay ng kaaliwan na mula sa iyong mga salita at kagalakan mula sa iyong presensya. Samahan niyo po kami sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon, at iniling namin ang pagsama ng iyong Santong Espiritu sa aming mga buhay. Salamat po sa iyo ang kapurihan, kalwalatian at pagpalain niyo nga rin po ang mga nasa kani-kanilang tahanan na inaabot ng live streaming na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen. Amen. Okay, now, umpisan ko po ngayong araw na ito o ngayong linggo na to, yung pong ating topic na change is here. Matagal na pong hinahantay ang pagbabago at ngayon nga po ay dumating na. Alam niyo po ba, ngayon po sa unang linggo, ang aking topic o ang aking title, Nothing Can Stop for a Change. Okay? Nothing can stop for a change. Walang sino man na makapagpapahinto ng mga pagbabago.
if God allow changes in our life, iyan po ay tunay na mangyayari. And if God allow changes in the whole world, hindi po natin yan pwedeng hadlangan. Yung pong ating dinaranas ngayon, itong pandemic o itong tinatawag nating new normal, ito po, nasa krisis tayo, pero wala tayong kamalay-malay, ang lahat ng ito ay alam ng Panginoon, bagamat hindi po ito masasabi nating plano ng Diyos, pero ito po ay bahagi para ang great plan ng God ay patuloy na mangyari at maranasan nating mga mananampalataya. Alam niyo po, ang isang bagay na minsan ay hindi alam ng mga tao, meron ng pagbabago na nangyayari pero hindi tayo nakaredy. O kaya, merong mga pagbabago, minsan hirap na hirap po tayong mag-adjust. Ang totoo po, sa panahon na ito ng crisis, marami na rin po tayong natutunan tungkol sa pag-a-adjust. At malamang, marami pang ituro ang Diyos sa atin about adjustment pagdating po sa mga pagbabago talaga na Kanyang gagawin at ipaparanas sa ating mga buhay. Umuli po, walang makapaghihinto o walang makakapapigil sa pagbabagong gustong mangyari at maranasan natin ng Panginoon. Okay? Now, dahil yan po ang ating pag-uusapan, meron po dito tayong makikita na kwento sa Biblia na talagang kahit na dumaan pa yung daan-daang taon, no, ay talagang hindi nagbabago ang plano ng Diyos. At kahit na merong mga pagbabagong nangyayari sa karanasan ng mga taong ito o ng bayang pinili na ito ng Diyos, ay talagang makikita natin yung pagsubaybay ng Panginoon sa kanilang buhay. At iyan ay walang iba kundi the plan of God for Israelites. So yan po yung ating unang susundan. At meron po tayo ditong ilang mga bagay na mahalagang matutunan, no? Sa pagdating talaga ng tinatawag na pagbabago. Muli po, change is here. Yan po yung ating topic. At ang ating pong title, walang makapipigil kapag inalaw ng Diyos ang pagbabago. So ano nga po ba ang plano ng Diyos sa mga Israelita? Ito po ay mababasa natin, magsisimula po tayo, Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. So, dito po sa mga binasa nating mga unang talata, kinausap po ng Diyos si Abraham. Kasi during that time, wala pa po ang bansang Israel. Actually, siya po ang pagmumulan ng bansang Israel. Doon muna po tayo sa personal na karanasan ni Abraham. Di po ba napakalaking pagbabago nito na mula po doon sa kanyang mga lahi o magmula doon sa kanyang komunidad na tinitiran, mula doon sa lugar o lugar ng kanyang ama, ay sabi ng Diyos, umalis ka dyan. Meron akong inihahanda sa iyong ibang lugar. Okay? So, ibig sabihin, mula doon sa bayan na kinatitira ni Abraham, pinaalis siya ng Diyos doon. Why? Sapagkat may plano ang Diyos na gawin. During that time, marami pong mga iba't ibang mga bansa, pero hindi na po sumasamba sa tunay at buhay na Diyos kay Yahweh. Kaya ang ginawa nga po ng Panginoon, gumawa siya ng paraan, gumawa siya ng plano niyang sarili para po
lumabas ang bansang Israel. At ang pinagmulan nga po ng bansang Israel ay walang iba kundi si Abraham. So tingnan nyo si Abraham siya muna yung dumanas po dito ng isang malaking pagbabago sa buhay niya. Imaginein mo, paaalisin ka ng Panginoon doon sa lugar na kinalakihan mo, kinasanayan mo, at talaga namang okay ka naman doon, no? Hindi naman siya naghihikaos, hindi naman siya naghihirap, pero walang magawa po si Abraham kundi sumunod po siya sa plano ng Diyos. Okay, now, ano ang plano ng Diyos? Sabi niya, pumunta ka doon sa lugar na yon at sabi doon, pagpapalain kita. So, ang plano ng Diyos sa Israel, the plan of God for Israelites is to bless them. Okay? Yan po. Ang plano ng Diyos sa Israelites ay para sila'y pagpalain. Okay? Ito po nakalagay, nausap muli ang Panginoon kay Abraham, Genesis chapter 15, verse 7. Sinabi pa ni Yahweh kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Of course, hindi lang kay Abraham, kundi sa mga lahi pa niya. Dito po sa chapter 15, pinangakuan siya ng Diyos na tumingin ka sa taas, sa langit, at lahat ng nakikita mong tala, ganyang karami ang magiging mga inapo mo o lahi mo. Tapos, isa pang pinatinan, tumingin ka sa mga dalampasigan, so doon sa mga buhangin, at kasindami ng buhangin ang iyong magiging lahi. Yun ang pangako. At ang plano ng Diyos sa bansang Israel ay pagpalain po sila. So, the plan of God for Israelites is to bless them. Alam nyo mga kapatid, sa lahat po ng mga sumasampalataya sa Diyos, kagaya ni Abraham, kayo po na nandiriyan, nanonood, tayo po na nakipag-commit sa Panginoon, alam nyo po ba, ang plano ng Diyos sa buhay natin ay pagpalain tayo. Maaring may tanong kayo ngayon, pagpalain, bakit may krisis ngayon? Okay po? So yun yung ating magiging tanong. Tingnan natin, hopefully, masagot na mga talatang iba pa natin pag-aaralan. Okay? Now, alam po ba ninyo, ang Diyos ay nagbigay ng propesiya kay Abraham doon sa Genesis chapter 15. So, nung pangalawang kinausap siya ng Diyos, nung umalis na po si Abraham doon sa Ur at pinalalakad na po siya ng Panginoon, the Lord gave prophecy to Abraham. Alam niyo po yung propesiya na ibig sabihin niyan, yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap pa, ipinakita sa kanya ng Diyos. Ito po'y matatagpuan din natin sa Genesis chapter 15, verse 12 to 14. Ganito po mababasa natin. Nang lumulubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at nilukuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman. Okay? Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. O yan po Ngunit, paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag-alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Okay, so eto po, ang Diyos, dahil meron siyang plano, complete plan, great plan for Israelites, so, hindi pa po nangyayari na dumadami yung lahi ni Abraham, yung kanyang mga inapo, wala pa po talaga actually yung Israel nung kinakausap si Abraham, pero sinabi na rin sa kanya ng Diyos, God gave Abraham a prophecy. Prophecy, sabi niya, alam mo, yung mga inapo mo, yung mga anak mo, aalipinin sa ibang bansa. Okay? So, imagine niyo po yung ganyang yung ganyang propesiya na marireceive mo sa Panginoon, siguro baka panghihinahan ka ng loob. Pero hindi naman po sinabi lang na aalipinin. Sinabi ng Diyos, paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Okay? So imagine po nyo, hindi pa po lumalabas ang bansang Israel, wala pa po, pero nagsabi na ang Diyos kung ano ang mangyayari sa bansang Israel. Now, the plan of God for Israelites was happened. Paano nangyari? Sa Genesis 47:37, to tell the story short, ito nangyari.
nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Ehipto. Yumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. Okay? So, tingnan nyo po. Sabi po ng Diyos kay Abraham, nung nangangako siya, sabi niya, pagpapalain ko yung lahi mo. Tatawagin silang Israel, bansang Israel. Tapos, huwag kang magugulat dito, aalipinin sila ng 400 years. At sila nga po ay nakarating sa Egypt. Ngayon, kwento muna natin ng konti, paano nakarating sa Egypt yung mga Israelita. Ganito po nangyari. E di, si Abraham po, naging anak niya si Isaac. Si Isaac naman, naging anak niya si Jacob. At si Jacob, nagkaanak po ng 12 na lalaki at isang babae. So yung 12 lalaki anak ni Jacob, sila po yung tinatawag na 12 tribes of Israel. Ang nangyari po sa panahon ni Jacob, may isa po siyang anak na talagang ginabayan, sinubaybayan ng Panginoon hanggang dumating sa point na yung pangalan nito na si Joseph ay nakarating sa Egypt at siya ay naging gobernador ng Egypt. Dumating ang pagkakataon na nagkaroon ng tagutom sa ibang bansa, apektado ang mga apo o ni Abraham kay Jacob, yung bubuo nga po ng 12 tribes ng Israel. So ang nangyari, sila po'y pinapunta sa Egypt sa pamamagitan po ni Joseph na isang anak ni Jacob. So yun ang nangyari. Kaya pagdating dito sa Genesis 47:37, concluded na po ito. Sabi ron, nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Ehipto, yumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. So this is the point number 1. Change their place. So imagine niyo po, nandun na sila sa promised land. Nandun na sila sa lugar na talagang pinangako ng Diyos na doon pagyayamanin ang Israel. Pero dumanas muna yung lugar na yon at yung mga known world noon, yung mundo ng kagutuman. 7 years. Imagine niyo po yun. So nangyari, sila po mula doon sa tinitiran ng mga Israelita, napunta po sila sa Egypt. Sapagkat yung Egypt nga po ang inalaw ng Panginoon na meron pong mga sapat na pagkain nung panahon na yon, kaya itong mga Israelita pansamantalang dinala ng Diyos sa Ehipto. Ang tawag po dyan ay God allowed to change their place. Mga kapatid, ano nga po kaya ang gagawin natin? Anong maging response natin kung ialaw ng Panginoon na baguhin ang ating mga kinaroroonan? Anong gagawin natin if God allow that we need to change our place? Di ba? So imaginein po ninyo yun, ano? Ito, hindi pa alam ng mga Israelita before. Nakarating na po sila sa Egypt. Wala po silang kamalay-malay na yung po palang inalisan nila na naging biktima ng krisis o famine nung panahon na yon, inayos po yun ng Diyos. Actually, yun po yung promise land na pinangako sa kanila ng Diyos. Alam nyo po ba, yung 400 years na natili ang mga Israelita doon sa Egypt, bagamat sila ay inalipin doon 400 years, pero ang maganda hong nangyari sa kabilang banda, sa kabilang lugar, sa lugar na inihanda sa kanila ng Panginoon, 400 years na nakaraan, pinagyaman ng Diyos ang lupang pangako. Mga kapatid, sa panahong ito, maaaring meron tayong mga naranasang pagbabago ng lugar. Halimbawa, change our place. Dati, nandito ka sa church, sumasamba sa Panginoon. Ngayon, nandyan sa iyong tahanan. Tama? Marami tayong nabago na mga lugar. Marami tayong karanasan ngayon na mga nararanasan ngayon ng pagbabago. At isa na hong nagbago yung place. Halimbawa, dati, araw-araw pagising mo, kung nagtatrabaho ka, nandoon, nasusumpuan mo sarili mo sa workplace mo. Pero ngayon, nandiyan ka sa iyong tahanan. Dati, ang iyong karanasan, mga 1 month before,
nanduroon ka sa eskwelahan, kung estudyante ka, and the Lord was changed, He allowed changes in your life. So, wala ka sa school ngayon, nasa bahay ka. Ngayon, anong gagawin mo kung inalaw ng Diyos na ikaw ay nasa ibang lugar? Ito po, payo ko lang. Pwede mo pa ring pagyamanin ang iyong sarili. Okay? Tingnan nyo po balikan lang po natin yung Genesis 47:37. Sabi po doon, nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Ehipto, yumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. Kita nyo? So, mula doon sa dati nilang tinitirhan, dinala sila ng Diyos mansamantala sa Egypt na meron silang magandang katatayuan at dumami ang kanilang lahi. Who knows? Hindi natin alam kung ano mangyayari kapag inalaw ng Diyos na umiiba ka ng place. Alam niyo po ako, may istorya ako sa aking personal na buhay. Marami na rin po kasi kung lugar na napuntahan. The Lord brought me in a lot of place. Dinala po ako sa kung saan-saan. Nung tayo po yung naglilingkod sa Panginoon, bata-bata pa lang. So, dinala po tayo. Unang-unan, taga-Haguno yan tayo. Tapos, dinala po tayo ng Panginoon sa Apalit. Tapos, dinala tayo ng Panginoon doon sa Pulilan. Tapos, Baliwag o San Rafael. Ang daming lugar na pinagdalan. Natira pa po kami ng May Kawayan. Pero natatandaan ko, way back 1991, I know na ito pong lugar ng church, yung Dakila, yung lugar po ng ministry namin, binata pa ako, dinala na ako dito ng Panginoon. So may mga nangyari, may mga circumstances sa buhay, di maiwasan, nawala po ako sa lugar na to. But you know what? 2005, binalik po ako ng Diyos dito sa lugar na ito. At nakita ko kung paanong inihanda ng Diyos. Nung wala ako sa lugar na to, inihanda ng Diyos ang lugar na to para po pagyamanin pa ng Panginoon at para po painamin pa, pagandahin ang ministry. Wow! Ibig sabihin, ang Diyos talaga naghahanda ng tamang lugar para sa atin. Kaya, huwag tayong matakot sa crisis. Huwag tayong matakot sa banta ng mga kalamidad. Kung ialaw man ng Diyos na iiba ka ng lugar, naniniwala ako, yung lugar na paglalagyan sa iyo ng Panginoon, at pagkatapos kung ibabalik ka man dun sa lugar na pinanggalingan mo, mas maayos at mas maganda na ang buhay natin. Amen? So yun po ang nangyari sa mga Israelita. Okay? Now, another point, pangalawa, sundan muna po natin yung kwento ng mga Israelita. Exodus chapter 1, verse 8 to 14. Okay? Sabi doon, lumipas ang panahon at nagkaroon ng Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. At hindi pala ng mga Israelita, no? Actually, pag sinundan nyo pa nga po pagbabasa niyan sa chapter 1, talagang matindi silang dumami kasi pagka nabuntis, agad-agad nanganganak yung Hindi naman, siyam na buwan din. Kaya lang talagang hindi nila mapigil yung pagdami po ng mga Israelita. Why? Because they were blessed. Yun ang pangako sa kanila ng Panginoon. Verse 10, kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito at pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng paraon sa mga ito mga lunsod ng Pitom at Rameses, mga lunsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang inaapi ang mga ito, ay lalo namang dumarami at naniniran ang mga Israelita sa iba't ibang bayan kahit sila'y kinatakutan ng mga Ehipsyo. Pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. So, pansinin po natin to mga kapatid. Ang mga Israelita ay pinahirapan na mabuti ng mga taga-Ehipto. Okay? So, ang nangyari po dyan, pangalawang points, change their status.
Di po ba, nung dumating na po sila sa Egypt, nung umpisa, okay pa. Mayaman sila, at dumarami sila, binles sila ng Diyos. Kaya lang, natakot yung mga Egyptian. Kasi nga, baka mamaya, lampasan na yung bilang nila at api-apiin sila. So nabalik, ang ginawa, inunahan na. Ang inapi, yung mga Israelita. At mula doon sa pagiging mayaman, pagiging blessed ng mga Israelita, sila po ay ginawang alipin. Sapagkat hindi alam nung bagong namamahala o yung bagong paraon sa Egypt kung sino si Joseph. Okay? Hindi na nila alam yung istorya about kay Joseph kasi tumagal ng panahon eh. Imagine niyo 400 years silang nag-stay dyan sa Egypt. So the second point ng ating pinag-aralan ngayon, change their status. Okay. Ano ang ating response naman kapag ka inalaw ng Diyos na binago ang status? Ang status nila, halimbawa, dati silang pinagpala, ngayon pinaparusahan o ibig sabihin, inaalipin. Dating mayaman, tapos naging alipin. Ano response natin dyan? Siguro, maglaro lang ng konti mga isipan natin. Pwedeng nagre-reklamo tayo. Di ba? Pwedeng dumadaing tayo. Di ba? Kagaya ngayon, habang may crisis, ang daming nagre-reklamo, ang daming dumadaing, pero God allows these changes. Ito pong mga pagbabago sa ating paligid ay inalaw ng Diyos. Example, hindi makalabas yung mga tao, malamang nalulungkot na sila, gustong-gusto na nila lumabas, hindi na sila makatiis. Kasi dati, lagi silang nasa labas, lagi silang busy. So the Lord allowed to change their status. Dating busy, ngayon, walang ginawa, kundi matulog sa kani-kanilang mga bahay. So, kung isipin natin, why God allow to change our status? So, tandaan po natin mga kapatid, hindi ibig sabihin na nabago ang kalalagayan natin sa buhay ay wala nang ginagawa ang Panginoon. Ako'y naniniwala, even nung 400 years na nagtiis, nagtiyaga mga Israelita doon sa Egypt, hindi ibig sabihin walang ginawa ang Panginoon. God is doing great things for our life. Ang Diyos ay may ginagawa ng napakagandang mga bagay at inihahanda siya para sa buhay natin. Hindi dapat tayo nag-aalala sa mga pagbabago na nararanasan natin. Alam ko rin, yung nararanasan nyo ngayon, inip na kayo sa bahay, sawa na kayo dyan, sawa na yung iba kumain ng sardinas, di ba? Wala nang ginawa kundi relief goods. Dati pa-Starbucks ka, dati pa-McDonald ka. Ngayon, wala na yung mga ganon. Na mag-isip-isip tayo, binago ng Diyos o inalaw ng Diyos na mabago ang status natin sa buhay. Ngayon, basahin natin yung Exodus chapter 3, verse 7 to 10. So, minto tayo doon sa istorya na naging alipin na po ang mga Israelita doon sa Egypt. Naging slave sila. Okay? Sinabi sa kanya ni Yahweh, kinausap po ni Yahweh si Moses. Ito na yung pasimula uli ng talagang para maganap ang plano ng Diyos sa mga Israelita. After 430 years, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hibita at Hebuseo. Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Ayun naman pala. Okay?
So ang ano ko dito, even God allowed to change their status, but God did not change His plan. Okay? Alam nyo, sa buhay natin, di baling nagbabago ang pangyayari sa buhay natin o yung sitwasyon ng buhay natin, pero ang plano ng Diyos para sa buhay natin, hindi po yan nagbabago. Kaya nga sabi, ang Diyos, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga plano, mabubuting plano para sa atin ay hindi nagbabago. Siguro inisip din sa tagal ng mga Israelita, kinalimutan na kaya sila ng Diyos? Nabaliwala na ba ang pakikipag-covenant niya at ni Abraham o ni Abraham kay Yahweh? Hindi po. Lahat ng mga pagbabago sa karanasan, sa buhay ng mga Israelita, inalaw ng Diyos. But the plan of God is still remain. Nananatili po. Ito po yung sunod natin basahin. Exodus chapter 16, verse 1. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay. Fast forward tayo. Nakalabas na po sila sa Egypt. Dahil nga pinangako sa kanila ng Diyos, hindi sila mananatili na sila'y nasa Ehipto. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw na 2 buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto, nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Okay? So, ano nangyari? Nagkaroon po sila ng pangatlo, change their lifestyle. So, dati ko kasi, doon sila nakatira sa may Egypt. Okay? Bagamat sila'y alipin, provided naman po talaga yung kanilang pangangailangan. Actually, kung itutuloy natin yung talatang 2-3, ganito sabi, ang mga Israelitay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Tingnan nyo po ang Diyos meron na namang gustong gawing pagbabago sa buhay ng mga Israelita, pero hindi na naman sila handa. Anong tawag John? Change their lifestyle. Ano yung lifestyle nila? Kasi alipin na nga po sila doon sa Egypt for 400 years. Gigising silang maaga, uutusan sila ng mga Egyptian, minsan pinapalo sila, pinaparusahan sila, pero may pagkain naman. Ngayon, mula po doon sa Egypt, nung nilabas sila, pagdating nila doon sa isang lugar, walang makain, nagreklamo. At ang reklamo nila, buti pa nung nandun kami sa Egypt, meron kaming mga kinakain dito sa ilang. Yan. So mula sa Egypt, napunta sila sa ilang or wilderness. Hindi nila makita yung blessing ng Panginoon. Pero ang tanong, totoo kaya na sila'y walang makakain sa ilang? But God provided their needs. Ang Panginoong Diyos ay nagbigay pa rin ng mga pagpapala o ng mga pangailangan sa kanila sa panahon na sila'y nakatira sa ilang bago sila makarating sa promised land. So mga kapatid, basahin ko po ito. Exodus chapter 16, verse 11 to 12. Sinabi ni Yahweh kay Moses. Ito na po yung huling mga talata natin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. To tell the story short, kaya po may mga pagbabago na nararanasan sa iba't ibang panahon ng mga Israelita. Isa lang ang layunin ng Diyos. Tutuparin naman niya talaga ang mabuting plano niya sa mga Israelita. Pero isang bagay ang gustong
gustong ng Panginoon na ipakita sa kanila. Yun, kailangang makilala nila na si Yahweh ang Diyos. Sabi yan, sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Mga kapatid, reviewin ko lang po tayo, no? So, tinawag si Abraham para magsimula ang isang bansang pinirang ng Diyos, ang pangalan Israel. Pinanganak ni Abraham si Isaac, naging anak ni Isaac si Jacob. Mula kay Jacob, nagmula yung 12 lahi ng Israel. And then mula doon sa bayan na binigay sa kanila ng Diyos, pansamantala, na binago ng Diyos ang place. Pumunta sila sa Egypt. And then, doon sa Egypt, 400 taon sila na sa simula, maganda yung buhay nila, mayaman sila, pinagpapala sila, but the Lord allowed to change their status. So, naging alipin sila. 430 years silang naging alipin doon. Tapos, nandito si Moses, sinugo upang ilabas sila. And then, ang nangyari po, mula po doon sa Egypt, napunta po sila sa ilang. Ang pangatlo po, ibig sabihin, God allows to change their, yung tinatawag pong lifestyle. So mula doon sa maganda yung tinutulugan nila, biglang naging mga tent ang tinutulugan nila. Biglang, dati, syudad ang tinutulugan nila, so biglang naging tinutulugan nila ay yung mga wilderness o yung ilang. So mga kapatid, ano ang ibig sabihin dito ng Panginoon? Ang Panginoon, inaalaw niya ang mga pagbabago sa iba't ibang panahon. Isa lang ang layunin ng Diyos upang kilalanin ng Israel na si Yahweh ang tunay na Diyos. Ngayon pumunta tayo bilang pagwawakas ko po sa mensaheng ito. Marahil ngayon, nung po sumisigaw tayo, change is coming. Ang pagbabago ay darating. Ngayong pong araw, ngayong panahon, dumating po ang pagbabago. Nakahanda ka ba, kapatid? Sa pagbabago na ito, na inalaw ng Panginoon sa ating buhay, sa ating panahon, baka hindi ka naka-prepare. Ngayon, ang tanong na malaki nga, bakit inalaw ng Diyos ang mga pagbabago? Why God allow changes in our life? Because isa lang ang gusto ng Panginoon upang kilalanin natin siya bilang isang Diyos na merong kontrol ng lahat ng bagay. Sa Kanya nagmula ang ating buhay, sa Kanya nagmula ang iyong buhay, sa Kanya nagmula ang ating ikinabubuhay, at sa Kanya rin mauuwi ang lahat-lahat ng ito. Kaya, if I were you, kung gusto mong maging handa ka sa mga panibago o mga pagbabago na inaalaw ng Diyos sa ating kapaligiran, kilalanin niyo po ang Panginoong Diyos na siyang may likha ng langit at lupa. At siya rin ang nagpaparito sa kanyang bugtong anak na si Jesus upang tayo ay maligtas. Alam nyo, ano man ang mangyari sa mundo, naniniwala po ako, kontrolado to lahat ng Diyos. Ang pinakamaganda, huwag kang mag-abang kung ano yung mga pagbabagong mangyayari sa buhay. Huwag kang mag-abang kung ano mga pagbabago na mararanasan mo sa buhay. Ito abangan mo. Ang Diyos ba na lumikha sa iyo at nagligtas sa atin sa pamamagitan ni Kristo ay kinilala mo na sa iyong buhay. Sapagkat lahat ng kwento dito sa mundo ay pansamantala lamang. Pero ang ating kaugnayan sa Panginoon ay pangwalang hanggan. So, kung kayo po ay nararating ng aming live streaming na to, wala ka pang malinaw na personal na kaugnayan sa Panginoon, personal na relasyon sa Diyos, o baka hanggang ngayon, hindi mo alam kung talagang kilala mo na ang Diyos. Tandaan mo, lahat ng pangyayari sa mundo, inalaw ng Panginoon, isa lang ang layunin niya para makilala mo siya. Bilang Diyos na lumikha at Diyos na nagligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Nais ko po kayong anyayahan muli sa isang panalangin.
Yung mga nanalangin na po ng ganito, hindi nyo na po kailangan sumunod. Yung po mga bago, baka may mga bago ngayon nanonood sa atin. You need to accept Jesus Christ. And through Jesus Christ, mas makikilala mo ang Diyos na lumikha sa atin. Tayo po ay manalangin. Sabihin nyo po, Panginoong Diyos, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong paglikha. Salamat dahil buhay kang Diyos. Gusto kitang kilalanin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Panginoong Jesus, inaanyayahan kita sa aking puso, sa aking buhay. Pumasok po kayo at maghari kayo sa aking buhay. Yamang alam ko na ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang daan patungo sa Diyos, Diyos Ama, na siyang lumika at nagligtas ng aking buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Kung kayo po'y nanalangin, sinabayan niyo po yan, binabati ko po kayo. Ngayon, meron na kayong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Gusto po ng Panginoon, kilalanin mo pa siya. Para whatever happen in this world, whatever situation we have in life, hindi tayo mag-alala at mangamba. Sapagkat ang totoo po, hawak ng Diyos ang buhay natin, at anuman ang mangyari sa mundo, anuman ang maranasan natin, tayo po ay ligtas. We are feeling safe sa kamay ng ating Diyos na manlilika. Kagaya ng mga Israelita, sila ay nanatili sa great plan ng Diyos para sa kanilang buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po, pagpalain tayo ng Panginoon. Magwakas lang po tayo sa isang palayan. Panginoon, salamat po sa mga salita mo na aming napagbulay-bulayan. Nawa po ay patuloy na tumimo sa puso't isipan namin ang mga salitang ito at patuloy na ay maranasan ang iyong kapangyarihan. At ang salita mo ay maranasan namin sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you all. Our Father everlasting, the all creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious life, forever seated high. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you, and I believe you rose again, and I believe
that Jesus Christ is Lord. And I believe in you, and I believe you rose again, and I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, down we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, down we will rise again. For I believe in